Pag dinedeclare kasi senile, pag nasa 50, 60 years old na siya. Kasi may mga puno din tayo na more than 100 years. Pero okay pa. Okay pa, pero ang bunga, ilan-ilan na lang. Kaya ang support natin dun sa senile, kasi nakakapag-produce pa naman sila ng about 30 to 40 nuts, fertilization. So, priority natin yung mga matatanda na lagyan ng fertilizer. Habang tayo naman ay nagmamassive planting. Para sa ganun, tulong-tulong tayo ng long term at saka short term na strategy or direction natin para tumaas talaga yung production natin. Kaya pinush din talaga ng Pangulong Ferdinand Marcos, ang ating mahal na Pangulo, na dagdagan yung fertilization budget kasi pag nag-fertilize ka, ay tataas ng production natin by 25% dun sa unang taon na magpa-fertilizer tayo. And then the second year is about 50%. If you could just imagine, kung ang ating average ngayon ng nuts production per year is only 44. Sa pag nag-fertilize ka sa unang taon, yung 44 mo may dagdag na 11. Okay? After yan, so meron ka ng 44, may 55 nuts ka na. So at the second year, doon ngayon makikita mo yung epekto ng fertilizer, 50%. So ibig sabihin, at a range of 80-82 from 44 na nuts, so something na nag-increase yung production natin. So if you do that for 40 million to 45 million nuts every year, lalaki talaga yung ating production. Alright. While na inaantay natin na bumunga yung ating mga itinanim sa massive. Nakapagtanim tayo ng 2023 ng 1.8 million. Okay. 2024, 8.5. For this year, we are looking at 15.5 million. For next year, 40. Up to 2028 at the range of 40. So may tatanim natin, kung titignan natin sa under Marcos administration, is 180 million coconut palms. Ilan ba ang kailangan? Ang kailangan natin, well, of course, yung sinabi nating senile na kailangan natin papalitan, katumbas naman dito, nagbigay tayo ng alternative, and that is fertilization. Hanggang 30-38, ma-over jump na natin ang Indonesia, if that's the case. Kaya gusto namin, habang nandito ang Pangulong Marcos at very supportive siya sa coconut industry, talagang ang dami nang nasa isip, lalo na nung nasa Misamis Occidental kami the other 2 months ago, nung binuksan niya yung processing plant, talagang inspired siya na dapat every region meron tayong ganyan. So where we are working on that mandate and instruction coming from him. Is it attractive for a farmer to continue coconut farming? Especially now that we have a very good price in copra. Almost double na yung farm gate natin ngayon ng copra price. So kaya for now talagang pinagpag-usapan mo ng coconut ay ang daming interesado na i-convert nila yung land nila, even yung azucarera in Batangas. Talagang nai-inspire sila na pwede natin i-convert. Mayroon bang conscious effort ang PCA na sabihin sa mga magniniyog, hinay-hinay kayo sa pagpuputol, hinay-hinay kayo sa conversion? Yeah, may batas po tayo dyan na yung conversion ng mga lupain ninyo. May batas po tayo dyan na Kasesar, that's 8048. Yung pagpuputol natin, kailangan ay binibisita muna ng PCA, ini-evaluate muna kung kailangan putulin. Yan. At yung land conversion, well, we leave it to the local government units. Especially now na yung mga mayor, talagang very supportive din sila sa massive planting, especially on the part of Mindanao and Visayas. Alright, may idea kayo magkano kinikita ng magsasaka? Actually, yun ang issue natin, in the past, nasa 25,000 per year per hectare. Yan lang ang income ng ating mga farmers. Kaya naman, at that 25,000 per year per hectare, gusto naming kumbaga i-strengthen pa yung intercropping ng ating mga farmers. Kaya nagkakaroon tayo ng mga training, and then we would like them to set up their own cooperatives, kasi yan din ang bagong mandato ng ating Pangulong Marcos, na kailangan i-capacitate natin ang mga ating mga cocoa farmers to go into cooperative. Let's support them. Kaya isa sa amendment ay yung credit, yung ating tinatawag na credit program. Inaprubahan din niya sa amendment na ang individual farmers ay pwedeng manghiram sa land bank ng 50,000 up to 15,000 para sa puhunan nila
when they want to venture into business. Nandun din ang DBP na pwede rin magpautang ng 15 million and above. So, yung credit program ay makakatulong din sa mga farmers natin para lalo nilang iangat yung kanilang kabuhayan. Iniwala ko, talagang pinopromote ko that the people are the most important asset in the organization. Ika nga, kaya continuous din ang capacity, kumbaga employees development programs talaga ng kumpanya, ng authority, kasi nakikita ko talaga yung takbo niya. So, kailangan i-retool. Kailangan natin ibahin yung mindset. You know, ang isang masasabi ko, because I've been to private, talagang yung mindset talaga ng government employee dapat kailangan medyo pitikin, bigyan sila ng maliwanag na direction. So, for now, I involve them all in the planning discussion, at kailangan ay open communication. So, you have to introduce management innovation. It's a way of saying na medyo kailangan transformative ang movement. Yan ang kailangan natin sa gobyerno.